Isang magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po tumayo. Pwede ba palakpakan pa po natin ang Panginoon sa lugaring ito? Yes, Lord. Ikaw ang una, Panginoon, at God, Ikaw ang aming pupurihin, sasambahin. Lataas sa aming kalagitnaan. Come on, we clap our hands as we praise the Lord this afternoon. Hallelujah. Thank you, God. Come on. Hallelujah. Come on, we clap our hands. Let's praise the Lord. Let's sing to Him in all our hearts. Hallelujah. Come on, we sing. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Come on, we sing. Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. One more time, say! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah, Panginoon. God, pinupuri ka namin, tinataas namin ang pangalan mo. Come on, church. Come on, we sing to the Lord. Pumalakpak, umindag, lumundag. Come on, people of God. At umiyak. Say, pumalakpak, umindag, lumundag, at humiyaw. Pumalakpak, hey, umindag, hallelujah, lumundag, at humiyaw. Pumalakpak, say, pumalakpak, umindag. Come on, church. Lumundag at humiyaw. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. One more time, we say, tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng
ang papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Yesu Cristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Come on, pagpatunay natin ay taas sa Panginoon. Come on, let's praise our God. All the glory belongs to you. Hey! Come on, people of God, we sing. Huwag kang mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo'y ngayon may katiyakan. Huwag mag-alala, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan magpakailanman. We say, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Hallelujah! Ikaw ang kailangan, come on, sa buhay ko ito. Ikaw lamang Diyos, walang pangangamba. Yes, Lord, Ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natabuan, tunay na kagalakan. Hindi mababayaran na kahit ano pa man. Come on, we say, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo. Say, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hey! Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. O Diyos, Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Wala kang katulad ng Diyos. Hallelujah! Hey! Come on, let's declare it tonight. Sing! Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, sa pili mo. Kay ganda, O Diyos. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Come on, mga anak ng Diyos. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Oh Lord, Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad ko. Kay saya-saya ng buhay kasama ka. Yes, God. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Lord, Ikaw ang buhay ko, di nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Come on! Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya,
ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Hallelujah, Lord. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Diyos. Hallelujah, God. Sa piling mo, Panginoon, nandun ang kasiyahan, Panginoon. Nandun ang kagandahan, Panginoon, ng buhay, O Diyos. Nandun ang pag-asa sa iyo, Panginoon. Sa piling mo, O Diyos. Hallelujah. Come on, church. Sa hapong ito, kami close our eyes sa Panginoon. At sige po, pwede ba natin itaas ang ating kamay sa Kanya? Hallelujah, Panginoon. Lord, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, katulad ni David, Panginoon, sa kanyang awit, aming panalangin, Panginoon, create in us a clean heart, Panginoon. A new heart, O Diyos, na galing sa iyo. Yes, Lord, sa maraming pagkakataon, andun kami, Panginoon, sa aming pagiging matigas sa iyong harapan. But Lord, hayaan mo sa hapong ito. Lord, baguhin mo ang aming mga puso, ang aming mga nais, O Diyos. Makita ka sa aming buhay, makita ka sa amin, O God. Hallelujah. Come on, church. That is your heart sa hapong ito. Sige, you are free to worship the Lord. Yes, Lord. Create in us a clean heart, O God. A heart that will give you glory. A heart that honors you. A heart that, Lord, obeys you. A heart that is ready to be taught, Panginoon, by you, God. This is what you want, and this is what we desire, Panginoon. Listen. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Come on, church. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Oh, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Come on, church. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo, sa'yo lamang, Jesus. One more time we say, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na
ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, come on. Itong pagkakataon natin kapatid na maibigay sa Panginoon yung papuri, parangal, pasasalamat, at yung desire na Lord, yes God, patuloy mong baguhin, linisin, Panginoon. Itama ang aming mga puso, Diyos, sa iyong harapan. Hallelujah, Lord. Yes, God, thank you for your love. Thank you for your grace, your mercy, Lord. Hallelujah, Lord. We sing, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Come on, you say, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong, yes Lord, handog ko'y pagpupuri sa'yo. Hallelujah, come on, muli natin awitin. O Diyos, isang pusong tapat. Yes, Lord. God, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinigil sa'yo. Salamat, Panginoon, binutuwin mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo. Thank you, Lord. Ang lahat ng bagay ay tilingin. Alam mo ito, Diyos. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, God. Alam mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon, sa hapong ito. Alam mo ang kalagayan at alam mo ang aming pangangailangan, O Diyos. Kaya Lord, nandito kami lumalapit sa iyo, Panginoon. God, buksan mo ang aming puso sa mga bagay na patungkol sa iyo, Diyos. Oh God, hallelujah. Come on, let's worship the Lord sa hapong ito. Oh God, hallelujah. Thank you, Lord. We say, salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tiningin. Oh, salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat
salamat sa'yo, Panginoon, sa puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. One more time. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, O Diyos. Oh, walang alinlangan. Oh, isang pusong na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Napapalapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Diyos, salamat sa hapong ito, Panginoon. God, yes, Lord. Give us, create in us a clean heart, Panginoon. A pure heart, Panginoon. The Lord will give you glory, God. Lord, use your words sa hapong ito. Pusa mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa katotohanan na meron sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Muli, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Tayo ko po sa hapong ito. Amen. Sige po, tayo po yung makapuna po sa kabilan ng maulan. Sarap magpuri sa Diyos. Ano po? Sige, pwede pa isa pang malakas na palakpak sa Panginoon. So, hindi ko alam sometimes madaming dahilan para hindi mabigyan ng parangal ang Diyos, ng papuri yung kanyang pangalan. But hindi lang naman ulan, kasi a lot of troubles, madami tayong mga sitwasyon na mga dinadaanan din sa buhay. At maging sa panahon natin, even sa sandaling ito, sa mga sandaling ito, may mga dinadaanan tayo. At maybe sometimes parang pakiramdam mo, pabigat ng pabigat yung mga dinadaanan. But hayaan natin sa gabing ito, na mabigyan tayo ng kaunawaan sa mga bagay-bagay na ano ba itong mga dinadaanan natin that sometimes hindi na natin abot yung hindi ko alam yung pag-intindi ng yung mga battles yung mga sitwasyon na hindi lamang na nandyan na, but ang iba parating pa lang sa mga buhay natin. But sige, ayan natin na ito ay hindi to parang normal lang na nagaganap, but ito ay naglalaban between, gusto ko malaman that in this world ay meron talagang naglalabang puwersa that between light and darkness, between God and the enemy, na patuloy na ano ba pwede, yung inilalayo ang tao sa Diyos. At sige, ayan natin na sa hapong ito yung ating pong pag-uusapan. At bago ko po, sige, idalhin pa ang ating usapan. Sabi ko nga, medyo ready lang tayo kasi parang medyo unusual yung title kasi parang bihira natin itong nadidinig. But ito po ay merong katotohanan. Sige po, the title of my message for today, we are under attack. Teka muna, Parang, teka muna.
ano tong pinag-uusapan? Opo, hindi lang tayo parang ang mundo ngayon ay naghahanda o naghahandaan ang mga bansa dahil alam nila na sa merong nagbabatya na pwedeng posible na pwedeng pag hindi naiwasan meron talagang mga pag-aatake, even sa bansa natin. Ayan, threat sa atin ang Spratly, yung bansa ng China. So, madami ngayong ganung kaganapan, but hindi po yan ang ating, ibig kong sabihin dyan sa title na yan, because there is fight na hindi naman physical o nakikita, but this is spiritual warfare. Ito ay nagaganap sa spiritual realm. So, tignan natin ito. At hayaan natin na magkaroon tayo dito ng understanding. Ang mga ito ay hindi malayo sa mga buhay natin. Sabi ko nga kanina, it takes place in our home. Sometimes, in our mga businesses, sa ating trabaho, in the church, hindi ko alam but hindi lang siya yung parang physical lang yung nagaganap, but meron po talagang in spiritual realm siya ang parang nagiging dahilan kung bakit may mga kaguluhan na nagaganap. From the very beginning, the adversary has worked to deceive God's people, lalo na po to corrupt and dismantle what God has created. So, friends, spiritual warfare is real. So, ito yun, minsan parang lang to, yung akala natin katang-isip lang, parang, spiritual, lang yan, parang, ano ba pwede, yung mga, lang to, yung parang illustration, whatsoever. It is not an idea or a metaphor. Sabi dyan, it is a reality that every believer must face. So, friends, lalo na sa atin na mga Kristiyano, na haharap talaga tayo dito, na meron talagang kaganapan, meron talagang spiritual battle, meron talagang, totoo yung spiritual warfare. From the moment you give your life to God, you step into a battlefield. So, ito yung isang katotohanan. So, habang inaaral ko nga to, totoo naman, maybe nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, maybe parang talagang hindi natin siyang ramdam na merong spiritual fight because that time, wala tayong understanding. At yun na nga, hindi natin alam kung paano harapin, kaya hinaharap na lang na, hindi hinaharap, kundi hinahayaan na lang natin na kung ano man ang gawin ng kaaway, ang enemy, ang Bible nagsasabi, itong si Satan, hinahayaan na lang ng tao. Kasi para bang, ano bang malay ko dyan? Parang ganun, But when sabi ko nga dito sa aking sinabi kanina, that from the moment we give our life to God, so doon nag-start yun kasi hindi ka na pumapayag. Kasi ang scheme ng enemy ay ibalik tayo muli sa dati nating buhay. At alisin tayo sa maraming pabor na meron tayo ngayon sa Panginoon. Kaya inilalaban na natin ito, pinapight na natin ito. At yan din ang sinasabi ng Bible, that we have to fight for ourselves, hindi lang physical, but yung ating soul. So, maybe not see it on our physical eyes, itong spiritual battle, yung spiritual attack, but you can feel it in your spirit. Kung ikaw ay talagang naka-tune in, nandun ka sa, naka-focus ka kay Lord. I mean, hindi naman, basta at least meron kang connection, meron kang relationship with God, nararamdaman mo to, na meron nagaganap in spiritual realm na
nararamdaman mong merong fight at sige, hayaan natin na sa hapong ito ay ma-enlighten pa tayo dito po sa ating pag-uusapan. Maybe ito yung nararamdaman mo that nandun sa yung internal battle sa loob, yung struggles in life at yung temptations at dumating ka sa punto, sa marami pa yung doubts or ano ba, mamaya pag-usapan natin yung fear o ang dami pang mga bagay, akala natin normal lang to. But alam nyo, may kinalaman yan yung enemy. Kaya nga, ganda ng title kasi at least straight na siya na sinasabi, teka muna, nandito tayo, we are at war with the enemy. That ang kanyang purpose ay yung sirain yung ating pag-iisip that in the end ay parang andun siya sa kanyang actually nangliling lang talaga siya that mapupunta ka doon na para bang is just coincidence yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. But I think and I believe, matapos nating marinig itong sermon, mapupunta tayo doon sa isang pag-iisip na well-planned. Hindi siya coincidence yung mga bagay na nagdudugtong-dugtong sa mga buhay natin, kundi talagang plinano at talagang merong yung may nagtrabaho, which is yun na nga gusto kong sabihin na yung enemy. So sige, tignan pa natin, friends, gusto kong ulitin that there is an enemy who is at work sa mga buhay natin, sa church man yan, sa family, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa eskwela. Hindi ko alam kung saan ka pa connected, but nandun siya. At wala siyang gustong gawin kundi sirain ang lahat ng yun na nakakonect sa iyo. An enemy who has been fighting against God's people since the beginning. Sabi ng Bible, since the beginning of time. Mamaya pupuntahan ko yun. But sige, bago ako magtuloy-tuloy, gusto kong basahin kung anong sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12 to 13. Ito isang verse pa lang to, but may mga verses akong gustong idagdag dito. But in this verse, dito makikita natin na tama itong pinag-uusapan natin. Bakit? Ang sabi dito sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood. I mean, ano sinasabi dyan? Yung pakikipaglaban sa tao, hindi tao ang kaaway natin dito. We do not wrestle against flesh and blood, sabi dyan. Hindi tao yan, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, sabi dito, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. So, tignan natin ito, and then ma-realize natin na, naman, yun na nga, hindi tao ang kaaway dito, kundi ang binabanggit dito, ito yung mga evil things, ito yung kampo ni Satan na siyang gumagawa at gumugulo ng buhay. At sige, hayaan natin na sa hapong ito, pag-usapan natin siya. Kasi bakit? Sa malimit na pagkakataon, ito talaga yung ayaw niya na pag-uusapan natin siya. At ayaw niya ma-expose, ayaw niyang malaman yung mga secret na mga bagay na ginagawa niya. But yung Bible ay ini-expose naman talaga siya eh. Kaya nga sabi dito, hindi tayo umaaway o nakikipaglaban against flesh and blood. Ito tinutukoy ni Apostle Paul na yung enemy ay hindi to laman or whatsoever, but against principalities. Si Satan ang tinutukoy dito, yung mga demons ang tinutukoy dito. So, tignan natin ito. Ano pang ibig sabihin? This means that we are facing in our lives today
right now, pwede na andito tayo we are under, sabi ng title, we are under attack by the enemy. Pero hindi ito yung flesh and blood, but sabi, principalities, mga demons and evil, si Satan. For what? To give us fear. Lagyan tayo ng takot, no? To give us discouragement. And nandun yung temptation at marami pa ang pwede niyang ginagawa. At hindi to, yun na nga, hindi to parang normal lang, okay lang to. Sabi ko kanina, hindi to coincidence na parang, ano lang to, hindi to sadya o nagkataon lang ito. But ito ay talagang sadya ng enemy, talagang planted ito, well planned. Pag ika nga, plinano niya ito upang gumawa sa ating mga buhay. Hindi ito ay parang natural lang ito. No. It is spiritual, tulad ng binasa natin kanina. There is a battle for our soul. Gustong-gustong talagang sirain ng enemy at yung soul natin ayaw niyang mailagay sa tamang paglalagyan at gusto niyang ang purpose talaga niya ay dalhin tayo sa impyerno lahat, ano? So that in the end, iruruin niya ang buhay natin. For what? Upang bumitaw tayo sa Diyos pagkatapos. The enemy will do everything he can. So tignan natin ito. That in the end, to awaken our faith, paghinain yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Diyos, yung pigilan tayo sa ating mga ginagawa para sa kingdom ng Panginoon. So that in the end, to turn us away from God. The Bible says, in 1 Peter chapter 5 verse 8, sige, to 9, tignan natin. Ano sabi dito? Be sober. Be sober, be vigilant. Vigilant. Because your adversary, the devil, walk about like a roaring lion. So sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the enemy, your enemy, our enemy, the devil, sabi dito, walks about like a roaring lion. Ano sabi pa dito? Seeking whom he may devour. Naghahanap siya ng kanyang masisila, mabibiktima. Wala siyang ginawa kundi sabi ay nag-iikot-ikot. At sabi nga dito, walk about like a roaring lion. Umaatungal siya, talagang nagwawala. Seek him whom he may devour. Sabi dito, resist him. Resist him. Anong ibig sabihin? Huwag kang pumayag na kukunin ka na lang niya ng basta-basta. Labanan mo siya. Ito yung resist him. Steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. So ito hindi lang ito yung parang ikaw lang, kundi lahat ng mga believers o tao na nag-surrender ng kanyang buhay sa Panginoon, kay Jesus, ang lahat ng ito ay candidate na talagang hinahanap siya nitong enemy. At ang sabi ay nagwawala na parang leon na sabi dito, the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. That in the end ay naghahanap siya sinong pwede niyang mabiktima. But the Bible says that resist him. Huwag tayo pumayag. So ito yung pag-uusapan natin. Friends, one of the greatest deception of the enemy is to make us believe that he does not exist. That sometimes, bakit ba sinabi ko to? That because the devil ay tumatrabaho ng tahimik. Mamaya, gusto kong sabihin that at kung makumbinsi niya tayo na parang ang demonyo, in fact, ang mundo, kumbinsidong-kumbinsido dyan, na parang ang usapang Satan at itong mga demons, parang metaphor lang ito, parang kwentong balkotsero, whatsoever, ano. But this is real. Totoo ito, binabanggit ito ng Bible that itong mga ito ay totoo.
Kaya nga merong spiritual battle. Sila itong nanggugulo sa buhay ng tao. So that in the end, kapag naniwala tayo, hindi, ang church definitely dapat ini-expose siya. No wonder, ito, kasama to sa pinag-uusapan. Inaaral din yung ano ang ginagawa niya sa buhay ng mga anak ng Diyos. But ito yung sad kung nandun ka sa isang sitwasyon na parang ito ay metaphor lang, parang kwentong wala lang. So that in the end, hindi ka magpapight dito. Dahil tingin mo, wala naman yan. So hinahayaan mo lang ang lahat ng mga bagay, but hindi ka nagre-resist. Kaya nga sabi ng Bible, resist Him. I-resist Him. Huwag kang pumayag na sundin kung ano gusto niya, whatsoever, kung ano yung mga pag-aamok niya or ano yung hamon niya sa iyo. Sabi, resist the devil. So, tignan natin kasi kung dito natin gagawin, hindi pa nagsisimula yung fight, talo ka na. Hindi pa nagsisimula yung laban, hindi ka pa nga ina-atake. Kung naniniwala ka na etong mga ito ay parang metaphor lang o illustration lang, hindi siya totoo, wala na tayong laban dito. But no, eto tayo, nag-uusap. So, that in the end ay ma-expose ang enemy kung ano ang ginagawa niya sa buhay natin. Friends, etong sermon ay pwedeng warning din to sa atin, that the enemy does not always come in obvious ways. Sinabi ko to kanina, he comes through distraction, through pressure of life. Though, ito yung subtle, yung subtle lies, nagpa-function siya sa kanyang kasinungalingan ng pamamaraan. He whispered into our mind, nandun siyang bumubulong lagi at nandidinig natin yung kanyang tinig. For what? He wants to plant seeds of doubt. Kasi karamihan ng kanyang mga bulungan, puro lies, puro kasinungalingan to make you question God's promises. Di ba? Pupuntahan ko yan. To make you feel like you are alone. Doon siya. And then sasabihin niya, hindi ba meron kang Diyos? Hindi ba yung Diyos mo, sabi sa'yo, ay pupunuin niya ang pangangailangan mo? Then, sasabihin niya sa'yo, bakit kulang ka? Bakit parang aligang-aligaga ka sa mga bagay? Hinahabol-habol mo kung saan-saan o para lang mapunuan yung iyong pangangailangan. Ganun siya kung magsalita. To make you feel like you are alone. That in the end, sasabihin sa'yo, tignan mo, nag-iisa ka na lang. Nasa ba yung Diyos mo? So, dun siya sa kanyang mga bulong sa buhay ng tao. But let me tell you something today. The enemy is the father of all lies. Lagi natin itong nadidinig. He has been lying since the beginning. Sa simula pa lang, ito yung kanyang karakter that talagang sinungaling siya when he deceived Eve. At kung balikan natin ang Genesis, in the garden, he did not come with force. Hindi siya pumunta dito sa dalawang ito, yung unang dalawang tao. Hindi niya pinersa, hindi niya with any force or any parang struggle na ginawa niya, but andun lang siya na yung kanyang pamamaraan ay he came with words. He came with words. Salitaan lang. Binubulungan niya si Eve. He twisted the truth. Di ba? Yung Genesis, he made the question what God had said. Naalala nyo nung sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva na yun, sabi niya, nandoon ang mga bungang kahoy. Pwede niyong kanin ang lahat maliban doon sa nag-iisa. Then, ang sabi niya, did God really say? Di ba? Nung kanyang tuksuin at linlangin si Eve, ginamit niya din yung salita ng Diyos. Did God really say na wag niyong kanin yung isang
bungang kahoy? Did God really say? And that is exactly what He tries to do today. Hindi ko alam sige, tuloy-tuloy tayo. He whispers. Andun siya, bumubulong sa atin even in our time today. He did really say He will take care of you, hindi ba? That, ano bang bunga o ano bang resulta? Yung pagpupunta-punta mo sa church, yung pakikinig-kinig mo sa Diyos mo na yan o whatsoever. Hindi ba? Nadidinig mo, sabi niya, akong bahala sa iyo. Pero bakit parang hindi kanya tinake care, hindi ba? And then sabi mo, nga, no? Teka muna, so did God really say that He will never leave you? That bakit parang nag-iisa ka na lang ngayon, di ba? May mga ganun siya, pero gumagamit siya ng salita ng Diyos. Nang sinasabi ng Diyos, yes, I will not leave you nor forsake you. Pero ginagamit niya so that in the end, gagamitin niya yung condition mo and then sasabihin niya, bakit parang nag-iisa ka na lang ngayon? So, yun yung kanyang pamamaraan. Look at your situation, sinasabi niya. If God loves you, teka muna, why are you struggling? Bakit nandiyan ka sa buhay mo na parang hirap na hirap ka? At hindi ko alam nandun kung paano pa siya kumakausap sa atin. These are the lies of the enemy. So ito yung gusto kong sabihin sa hapong ito. Kayo, mga nakikinig sa amin online, maybe ito yung gusto ng Diyos na madinig mo. Ang daming lies ang enemy na ibulong na sa inyo. But listen, tignan natin kung anong pang gustong sabihin ng Diyos sa hapong ito, sa gabing ito, sa bawat isa sa atin. So ulitin ko po, ano man yung mga bagay na naditinig natin, that in the end, these are the lies of the enemy designed to shake our faith. Ang purpose ay talagang upang i-shake yung faith mo so that in the end ay aabot ka sa punto na sabihin mo, teka muna, pahinga na muna ako. Hindi na muna ako magmi-ministry. Hindi na muna ako mag-church. Hindi na muna ako magpe-fellowship. Hindi na muna ako. So, hindi ko alam or hindi man ganyan, but yung faith mo, yung tiwala mo sa Diyos, nawawala. I mean, nababawasan o kulang na yung trust. To trust Him, yung mga bagay na alam mo, may parating, ba't nang uli sabi mo, wala. So, nawawala na yung mga promises, because dito sa ginagamit ng enemy, na gagamitin niya yung sinasabi ng Diyos so that hindi sasabihin niya sa iyo, nasaan na siya? Ano na? Ano petsa na? Bakit wala pa? Brothers and sisters, if you have ever felt ito yung overwhelming, yung that in the end ay mamaya pupuntahan ko to, yung sense of fear, yung andun ka na, natatakot ka na So pupuntahan ko yan, but ito yung gusto kong pag-uusapan natin, yung fear, yung hopelessness and discouragement. So, pag nagsama tong tatlong ito, so talagang mabuwendang na yung faith natin, magsisimula na upang ito ay mawawalan na ng yung gana at that in the end hindi mo na itutuloy. But gusto kong sabihin sa iyo that those are not from God. Kapag nararamdaman mo na itong mga ganitong mga salitaan, ulitin ko po, hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan sa enemy. At ang yung kanyang purpose, yung kanyang mission is to destroy your faith at yung relationship mo with your God. At sige po, hindi ko alam sige, pwede mo bang palapakan ang Panginoon? Brothers and sisters, eto, may mga bagay akong yung common signs of spiritual attack. Anyway, yun naman yung ating title, we are under attack. But paano mo malalaman that you are under attack? Most common signs of a spiritual attack, ito yung isang bagay na mararamdaman mo sa buhay mo, overwhelming sense of fear. Hindi lang siya fear, kundi yung parang andong ka na,
overwhelming, takot na takot ka na. So parang, hindi ko alam but ito talagang intention ng enemy. That the enemy uses fear, temptation, confusion, and condemnation as his weapon. So tingnan natin yung fear, The enemy wants you to feel defeated. Na in the end, wala kang pupuntahan at hindi ka mananalo, hindi ka magtatagumpay sa buhay mo because a defeated Christian is an ineffective Christian. Yun ang gusto niya, na hindi ka na magiging epektibo, hindi ka na magagamit, hindi ka na magiging blessing, wala ka nang gamit. Yun ang gusto niya, yun ang talagang gusto niyang mangyari sa buhay natin, that hindi na tayo magiging effective, hindi na tayo magiging blessing for His kingdom. That in the end, sa lahat, sa marami pang mga bagay, friends, ito yung isang katotohanan. But here was the enemy, yung kanyang talagang gusto pang itago, hindi ko alam at yung ayaw niya, that He does not want you to know that in the end, ito yung sinasabi ng Bible, that He has already been defeated 2,000 years ago. Ito yung isang bagay na ayaw niya talaga itong mabuksan. At that in the end, gagamitin niya yung kanyang kasinungalingan. But ang Bible nagsasabi that 2,000 years ago, He has already been defeated. Because kung paano yung ginawa ni Christ doon sa cross ng Kalbaryo, pupuntahan ko mamaya yun. Maybe he may try to fight. Oo, andun siya, but ang lahat ng yun ay ginagamit niya yung skill niya, na ang galing-galing niyang magsinungaling. But the war is already won on the cross. Sige, palapakan mo sa Lord, Ang totoo, si Jesus, nung namatay siya sa cross, at nabuhay na magmuli, of course, nawasak na niya ang kapangyarihan ng kaaway. Pupuntahan ko yan mamaya, at least kita natin yung scheme niya, But, hindi hayaan natin, i-expose pa natin siya sa habong ito, upang ma-realize niya din, o tayo, maintindihan natin na sabi ng Bible, para lang siyang leon na maingay lang, pero walang ngipin. Hindi makakagagat, hindi makakapanakit. He's like a roaring lion, sabi, na naghahanap lang ng kung sino yung kanyang mabibiktima sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan. Sige, palapakan mo sa Lord. Hallelujah. So, anong ibig sabihin nitong ating pinag-usapan, Nasa introduction pa ako, but sige, tuloy-tuloy pa ako. Hindi, meron naman akong binigay na parang points. But, ano pang gustong sabihin nitong ating pinag-uusapan? That, as believers, we are not fighting for victory. Ito, ilang beses ko na itong ginagamit kasi ito yung ini-expose talaga ito ni Lord. Na hindi tayo lumalaban sa buhay para tayo ay manalo o magwagi. We are fighting from victory. So, lumalaban tayo pero tapos na yung verdict that we are the winner kasi ipinanalo na yan ni Jesus 2,000 years ago para sa atin. Sige, palapakan mo sa Lord. Friends, the enemy has no authority over a child of God. Tayo na mga anak ng Diyos na minsan nag-surrender ng ating mga buhay sa Kanya, the enemy has no authority over a children of God, over us, And that is our privilege. That in the end, dito yung ganda nung makilala natin si Jesus. Wala na ang kapangyarihan ng enemy sa ating mga buhay. He may try to attack. Oo, totoo naman. Kaya nga merong spiritual battle. But he cannot win. Ito yung dapat na maintindihan natin. Oo, may battle. Harap tayo dyan. But ang totoo, ano na yan? Ano ba tawag? Declared na yan. That in the end, we are the winner. But he cannot win. Ano man fight ng gusto niyang laban. But andun siya nakatago sa kanyang kasinungalingan. Unless
papayagan natin siya. At kaya nga mahalaga to, unless papayagan natin siya na magpatuloy na yung kanyang kasinungalingan sa buhay natin. So that hindi sabi mo, sige na, ayaw mo yung kasinungalingan mo. Sige, tumuloy-tuloy ka na sa akin. Unless payagan natin siya. Unless you give him ground. But that in the end, ang sabi ng Bible, huwag mong ibigay ang isang kamay mo dahil kukunin niya ang pangalawang kamay mo. Ito yung enemy. That in the end, uubusin niya tayo, ubusin ka niya, kukunin ka niya lahat. That is why the Bible tells us, be strong in the Lord. Be strong in the Lord and in the power of His might. Doon tayo nakasandal dahil ang Diyos ang saklolo natin. Be strong in the Lord. So, ito yun. Anong ibig sabihin? That makilala pa natin si Lord, makilala pa natin si Jesus, that in the end, malaman pa natin yung kung ano ang magagawa niya sa ating mga buhay. And sabi dito, and in the power of His might. So that in the end, ma-experience mo yung ano naman ang magagawa ng Diyos sa buhay mo, that in the end. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, it tells us to put the whole armor of God, dun sa binasa natin kanina, so that we can stand against the scheme of the devil. So, suit natin yung baluti ng Diyos, ano? The armor of God is the Word of God. Mamaya pupuntahan ko yan. Ito, pinag-uusapan natin, this is the Word of God, na panghawakan natin to so that in the end, makakarinig tayo ng kanyang kasinungalingan, babalikan mo siya at sasabihin mo, hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Sinungaling ka, Satan. Hindi yan ang tinis mo, ang salita ng Diyos. So, yun po yun. So that in the end, kaya nga, napakahalaga din na meron tayong understanding about His Word, the Word of God. Meron tayong understanding about our God. Kaya hindi pwede talaga na makilala natin siya sa pangalan lang. Madami nang gumagawa ng ganyan. Pag tinanong mo, sino Diyos mo? Of course, si Jesus. Pero makita mo, nasa laula ang buhay. Wala. But hindi kasi lang doon magtatapos. Dapat makilala mo pa siya ng lubusan through His Word. So that in the end, yung Word of God ang siyang gamit mo na magiging weapon against doon sa kasinungalingan ni Satan. Sige, palapakan mo si Lord. Because without the armor of God, without the power of His Word, teka muna, we are defenseless. Hindi tayo pwedeng i-depensa ang ating mga sarili. Hindi mo kaya kung wala kang salita ng Diyos. No? The enemy knows our weaknesses. He studied us. Kilala niya tayo. Kilala ka niya. Alam niya mga kahinaan natin. At definitely, hindi siya pupunta doon sa strength mo. Hindi siya sasabihin sa iyo na, halika, dito tayo mag-usap sa strength mo. Hindi po. Sasabihin niya sa iyo, halika, dito tayo mag-usap sa kahinaan mo. Because the enemy ay hindi siya fair. Hindi siya lumalaban ng pareho. Titignan niya yung kahinaan mo at doon siya papasok sa buhay mo. Of course, alam niya na doon yung kahinaan mo at doon kanya talaga lilinlangin. Friends, tayo na mga tao ay punong-puno tayo ng kahinaan. But yun na nga yun. So that in the end, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Ang Bible nagsasabi na siya ang magiging kalakasan sa panahon ng kahinaan mo. Siya ang ating kalakasan. Kapag doon pumapasok ang enemy sa kahinaan natin, sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala. Ako ang magiging kalakasan mo dyan pagkatapos. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? The enemy knows our weaknesses because He studies us. Pinag-aaralan niya tayo. 24/7, alam niya, binabantayan niya tayo. At inaalam niya talaga kung ano yung weakness na meron ka at meron ako. So, that in the end, He know what tempts you. Hindi kanya ititempt sa ayaw mo. Kaya kanya tinitempt dyan kasi alam niya, dyan ka mahina. So, yun yung ilalagay niya sa iyo. He knows what make you doubt. He knows what
discourage you. So, alam niya lahat yun. Alam niya kung paano kanya galitin, kung paano ka magre-respond so that and then magwawala ka. And He will use those things. At marami pa, hindi ko alam ano, but He knows us. So that in the end, dun siya pumapasok sa buhay natin. So, ang tanong ay, for what? Para ilayo tayo sa Diyos. Para ilayo tayo sa Diyos. But God has not left you without weapons. Kaya nga, ang sabi ng ating binasa, suot niyo ang baluti, which is the Word of God. So, dapat meron tayong Word of God. So that in the end, from time to time, kapag inaatake tayo ng kaaway, hindi pwede. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, na hindi pwede yan, hindi pwede ito. He has given you His Word. He has given us His Spirit. That in the end, andun yung conviction, andun siya nagiging helper natin na nagsasabing, teka muna, sinungaling yan. Wag mo yan pakinggan. So that in the end ay napapag-ingatan natin ng ating mga buhay. Si Jesus minsan ay ito ginamit din tong illustration at pwede natin tignan. Na one time si Jesus, di po ba, nag-fast for 40 days. At ang sabi ng Bible, of course, magpapas ka ba ng 40 days, di ba? Physical, yung need. Talagang gutom ka. So, ang Bible, after si Jesus nag-fast ng 40 days, inapangan talaga siya ng enemy. Una, anong in-offer sa kanya? Pagkain. Dahil alam ng itong si Satan, si Jesus gutom for 40 days, hindi kumain. Kaya sabi niya, kung ikaw talaga anak ng Diyos, etong bato, gawin mo tinapay. Hindi pa gutom ka? But hindi siya pinansin ni Jesus. So, sabi kong sabihin, talagang ang enemy, inaaral niya kung saan tayo mahina. Sa araw na yan, sa mga sandaling yan, nandun siya. At pag nakitaan ka niya, that week ka, that day, sa mga bagay na yan, bubulong siya sa iyo dyan. At kapag hindi ka nag-iingat, dahil sa mahina ka nga sa mga pagkakataong yun, at yung gustong-gusto mo, ang ino-offer niya sa iyo, goodbye. Sasabihin mo, sige, go. So, dun po siya gumagawa sa buhay natin ng mga tao. He tempted him with food. At that in the end, with power, and the end, andun yung tempt niya si Jesus with shortcut. Di ba? That sometimes, sasabihin sa'yo, anong petsa na? Tagal-tagal na yung Diyos mo, mukhang hindi pa dumadating. Di ba? May mga prayers ka. Parang ang tagal na yung prayers mo. Bakit hindi mo pa yan nare-receive? Ito shortcut. Di ba? Ito mas madali ito. Di ba? Parang, ito mabilisan lang. But, mag-ingat po tayo. Kasi sa mga paraan na yan, definitely, that is the lie from the enemy. Hindi blessing yan pagkatapos meron niyang katapat ng bayad o whatsoever. Because that in the end, hindi galing sa Diyos. Yung mga shortcut, ano ba yung shortcut na yan, Pastor? Kung hindi ko alam gusto mong yumaman, kung negosyante ka, ano sinasabi ng demonyo? Mandaya ka. Lakayan mo yung presyo, magsinungaling ka sa product mo. Hindi ko alam. And that is shortcut para marating mo yung karangyaan ng buhay mo. Hindi ko alam ano pa mga gagawin mo, for shortcut. Yun yung kanyang scheme. So that in the end, He bring us into nothing. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hallelujah. But ano sagot sa kanya ng Panginoon, di ba? Nung siya ay andoon tinempt nitong si Satan, galing si Jesus sa 40 days ng kanyang pagpapas, wala. Sabi niya, it is written. It is written. Ginamit niya ng salita ng Diyos. Wala. Lahat ng kanyang armament ginamit ni Satan, but ang sagot lang ni Jesus sa kanya, it is written. So, that in the end, the enemy had to leave. Friends, mahalaga ang salita ng Diyos. Na kapag nadinig mo siya, balik mo ang salita ng Diyos sa kanya, then the enemy, wala siyang magawa, kundi iwanan kanya pagkatapos. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Hindi ko alam may oras pa ba ako? But, sige po, meron pa kasi akong gustong sabihin dito. So, kung ito ay mga na-experience natin at nararanasan natin na hindi ko alam yung fight,
sometimes that is how we fight yung ating spiritual warfare, not with our strength, trouble eh. So dapat talaga laging nakaangkla tayo sa kung ano sinasabi ng Diyos. Kasi mamamali tayo. That sometimes yung paraan natin nanggaling sa emotion. Kaya mga emotional people, ang hirap kausapin kasi nagbe-baby talk. Hindi ko alam no? Pag nandun ka na sa emotional mo, o emotion mo, nawawala yung truth. At ang nangyayari, humuhugot ka sa filosofiya ng tao. But ang layo ng katotohanan doon. Kaya walang kaayusan. Kaya sometimes pag nandun emotional ang tao, huwag mo na munang kausapin yan. Walang understanding yan. At hindi lang yan nag-iingat sa kanyang sinasabi, hindi yan din marunong umintindi. So, hindi ko alam but that is the scheme of the enemy. The enemy cannot stand against the truth. Kaya that in the end, dun talaga dapat tayo, kaya tayo tinuturuan ng Diyos ng kanyang mga salita. Kasi ito yung weapon natin. So that, and then babalik lang naman din natin sa Kanya yan. O kaya sa ating kaisipan na hindi yan ang sinasabi ng Diyos. So that, and then sasabi mo, teka muna, mali ka dyan. Hindi tama yan, sinungaling ka. So, yun. Sabi na ng Bible, ng Jesus, yung sagot niya, it is written, then walang magagawa ang enemy kundi umalis sa kanyang harapan. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, when the enemies, hindi ko alam, dami nila, whispers lies, you must declare what God has said. Kaya nga, malaga talagang meron tayong understanding ng salita ng Diyos. Kaya nga nag-uusap-usap tayo, Hindi ko alam, sermon, reading the Bible, devotion, marami pang mga libro na nagpapatungkol sa Diyos. And that is our weapon para from time to time atakin tayo ng enemy, meron tayong binabalik sa Kanya. When He tries to fill you with fear, yun na nga yun, mababalik ka lang naman at mapapalahanan ka that you remind Him that God has not yet given you a spirit of fear, sabi ng Bible, but of power, of love, and a sound mind. Teka muna, mapapalahanan ka, ba't ba ako takot na takot? Samantalang, ang sabi ng Bible ko, that God has not given me a spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind. Ito po yun eh. So, kapag yung fear ang nandyan na, yun yung maalala mo na hindi to galing sa Diyos. Because I know that God has not given me a spirit of fear, but sabi of power, of love, and a sound mind. When He tries to condemn you, sometimes, andun ka, doon sa yung past, sa nakaraan. And then, sasabihin sa'yo that, nako-condemn ka. Yun ang word of God so that then pwede mong balikan kasi sometimes pag condemn ka, madami ang ano bang pwede? Yung pag pumayag ka na na-condemn ka, na-condemn mo na rin sarili mo, may result yan. Merong bad result that in the end. But kapag nandun ka na ang Bible na nagsasabi na ang Diyos hindi nagko-condemn, that is Satan. For this time, wala pa. Judgment, hindi ito para ngayon. Darating yung isang araw, but not today. Because ang Bible nagsasabi that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. But alam nyo, sometimes ang enemy wants us to feel powerless. Alam mo pa ba yun? But as a believer, gusto kong sabihin that hindi tayo powerless.
You have the Spirit of the living God inside you. So gusto ko itong maintindihan natin. When you walk in the power, when you stand on the truth, teka muna. When you refuse to be shaken, the enemy has no choice but to flee. Yun. Pero pag nakita kanyang takot ka na, lalo kanyang tatakutin. But alam mo kung paano siya harapin, wala siyang magagawa. Lalo na, Word of God, ang binabalik mo sa kanya. Hindi naman sa mind mo, kasi ikaw ang apektado nito eh. Sabi mo, ba't ba ako takot? Hindi naman ito yung binigay sa akin ng Diyos ng pagkaintindi ko. Hindi ito galing sa Diyos, galing ito sa enemy. So, you will rebuke the spirit of fear sa buhay mo. You may be in a battle right now, hindi ko alam paano mo ito napapakinggan. At maybe lahat naman tayo, sabi nga, we are at war. We are under attack by the enemy. Andiyan ka sa bigat ng laban ng buhay mo, hindi ko alam. But hindi ko alam, andun yung ramdam mo. O habang napapakinggan mo to, na-enlighten ka that in the end, sasabi mo, okay, I am in under attack. Tama ba ako? Andun ako, nandito ako, inaatake ng enemy. But ano ang sabi ng Bible? Do not be afraid. Do not be afraid. The enemy's greatest weapon is deception. Idideceive ka lang naman niya eh. Hindi totoo yung sinasabi niya. Now you see and you hear or you heard the truth, you are not fighting alone, sabi ng Bible. Kanina nadinig natin that, and then sabi, di ba, yung bulong niya na, hindi ba sabi, hindi ka iwanan ng Diyos? Di ba love ka ni Lord? Hindi ba sabi niya siya magpupuno sa iyo? O ba't nag-iisa ka na lang? Friends, you are not fighting alone. You are not defenseless. So parang wala ka ng kakayanan upang i-defend sa sarili mo. So that and then sabi mo, sige na, bahala ka na. Give up na ako. Gawin mo nang gusto mong gawin sa buhay ko. But you are not defeated. So, brothers and sisters, sige, tuloy-tuloy pa ako. Spiritual warfare is real, but sabi ng Bible, so is the power of God. Nandyan ang Diyos na may magagawa at dadaling ka sa winning side. Not doon sa parang talo ka. Yes, andun tayo, na dapat recognizing the sign of spiritual attack is crucial, hindi naman biro. Because the enemy does not always come, tulad ng sabi ko kanina, in an obvious way. Sometimes, kanina nga, illustration ko, hindi ko alam, sa bahay lang, sa mga bahay ninyo, ang liit lang ng dahilan. Pero, pag hindi mo siya binigyan ng halaga, yung maliit na yun, lumalaki. Diba? Sometimes, may mga sermon nga ako, but that is real. Nangyayari talaga to. Baliktad lang yung tsinelas paglagay, o naipasok lang yung isang hakbang, 3 hakbang na tsinelas. But maliliit. O kaya, yun na nga. Sometimes, mga experiences, na iwanan lang yung lababo, na medyo basa. Ang liliit, pero makikita mo, umaabot yung fight. Hindi ko alam, anak ba yan sa nanay, nanay ba yan sa tatay. Nag-end up na parang nagkakaroon ng mga threaten. Maghihiwalayan kaya? Pero tingnan nyo, saan galing? Doon sa mga simple. Dahil hindi naman siya pumapasok doon sa malalaki talaga. Pumapasok siya sa maliliit lang. But kapag hindi mo binantayan, makikita mo, lumalaki yung problema. That and then, ma-realize mo, ano ba itong pinagawayan natin? Na bakit humahantong to sa parang hiwalayan ba to Colgate lang naman yung problema. Yung ba mga ganun, So, hindi ko alam. Friends, using deception, distraction, and discouragement, for what? To waken our faith. So that in the end, yun na nga, sabi ko kanina, nagbibihis ka na sarap ng gising mo, naliligo ka, preparing for Sunday service. For example,
Or basta, midweek service, o ano pa yung mga fellowship na ina-attend natin, going to church. But nung nagbibihis ka na, makikita mo ang enemy. Hindi mo nga nakita But gumagawa na siya ng gumagawa sa sa marahan, matahimik na pamamaraan. But that in the end, nag-end up ka na parang, teka muna, ba't ba ako nagpalit ng damit uli? Kasi nagdesisyon ka na, hindi na ako mag-church. So yun yung kanyang plan to stop you sa mga bagay na may kinalaman ng Diyos, but sa malimit na pagkakataon ay sa tahimik ng pamamaraan. So hindi ko alam many people go through spiritual attack without even realizing it. That, para bang minsan akala mo, normal lang to. Mainit lang kasi ulo Mainit ang ulo ko, mainit ang ulo niya. Hindi ko alam, but hindi po. Wala po yan doon galing. Merong nagplan dyan. Merong naglagay ng mitya dyan upang umabot kayo sa ganyan. So sometimes nagiging normal lang, but hindi natin naintindihan that is attack from the enemy. May kausap ba ako dito? Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? They think they are just having a bad day, or hindi ko alam, sasabihin, pagod lang ako, o pagod lang yan. Hindi ko alam, mainit ang ulo niyan, o mainit lang ang ulo ko. But yun na nga, dealing with stress or struggling with their emotion. But ang totoo ay merong nagplan kung bakit nangyari ang mga bagay na yan. Friends, dito tignan natin yung reality. We are under attack from the forces of darkness. Tama yung title ko. We are under attack, but sometimes parang masyak ka at sabi mo, ano yung title? Parang hindi ko masyado naintindihan. But this time, I think, naintindihan natin. Kasi yung attack ng enemy, hindi siya parang malaking-malaki agad. Yung attack niya sa atin, sa malimit na pagkakataon, ang liliit lang pero unti-unting lumalaki. Sige, palapakan mo si Lord, trying to pull us away from God. Yun yung purpose. Brothers and sisters, di ko alam, kayo mga nakikinig sa amin online. So, maybe first time mong nadinig to, na yung sermon ay about Satan, about enemy, about the devil. But sometimes hindi tayo sanay kasi para bang katang-isip lang yan. No. Kung naniniwala ka ng may Diyos, merong impyerno. Merong Satanas na wala na siyang dinidesire that dalhin tayo sa impyerno. Iruruin yung buhay natin. At ito, nakita natin sa pamamagitan ng takot. Friends, fear is one of the enemy's most powerful weapons for your information. So that in the end ay mapaparalyze lahat yung mga bagay-bagay sa buhay mo. It can stop you from stepping out in faith. Hindi ko alam, out in faith. So, magagalaw yung mga bagay-bagay na may kinalaman ang Diyos sa buhay mo. Because faith and fear cannot be together at the same time. Friends, hindi pwede yung sabihin mo, meron akong Diyos, meron akong pananampalataya, but you have your fear, intense fear, yung sobra, yung fear sa puso mo, hindi pwede magsama yan. Kasi yung faith at yung fear, hindi pwedeng magsama. Pwede kang mamili. Either faith yung pipiliin mo or tumuloy-tuloy ka na lang sa fear mo. Hindi pwede. So, anong ibig kong sabihin tayo na mga Kristiyano? Hindi pwede yung fear and faith pagsabayin natin sa buhay natin. Kung talagang andun yung desire that yung faith ay paglalaban mo, nandun yung i-reject mo yung fear from enemy kasi hindi galing sa Diyos. Sige, pwede mo bang palapakan ang Diyos? Hallelujah. Ganda, no? So dito maintindihan natin that hindi pwedeng magsama yung faith at fear. Hindi pwede. Kailangan kang pumili. Magpapatuloy ka ba sa faith mo or mabubuhay ka na sa takot mo? Kasi ang fear at ang faith ay hindi pwedeng magsama. Hindi ko alam bakit. Kapag nandun ka na sa takot mo,
hindi ka na magpipray ng pray ng boldly. Wala nang ganun. From trusting God, wala ka na rin yun. Yung promises ng Diyos, wala na rin. Kasi puro ka natakot eh. Sinasabi ng Diyos, I will provide. Ako magpupuno ng mga pangangailangan mo. Ako ang kapunuan ng buhay mo. And that is faith. Pero kung nandun yung fear mo, paano mo kukunin yan? And then sasabi mo, paano yung bukas ko? Hindi ka na makakatulog. So, hindi pwedeng magsama. So, kung nandun yung faith mo, talagang sasabi mo, I have my faith. Oo, pwedeng wala ako ngayon. Pero bukas, andun yung saklolo ng Diyos ko. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Friends, when fear takes over, it clouds our mind. With doubt, nang totoo, na clouds, lumalabo yung ating mind. Dati, andun ka, sure ka na the Lord is my provider. But at in the end, yung ganong mga salitaan, nawawala na. Kasi yung fear mo ang nagtatakip doon sa sinasabi mo dati. So that in the end, magbabago na yung iyong lingwahe sa Diyos. Sasabihin mo, Diyos, andyan ka ba? Teka muna. Di ba? Dati, sabi ng Lord sa'yo, nung kahapon lang, sabi ng Diyos sa'yo, anak, kahapon ka lang, puring-puri ka sa akin. Sabi mo, ako yung Diyos mo. Nung dumating na yung takot sa puso mo, iba na ang sinasabi mo, totoo ka ba, Diyos? Teka, sabi ng Diyos, kahapon mo lang sabi, totoo ako. Ngayon, nagtatanong ka na kung totoo ako. Because fear, friends, it clouds our mind with doubt. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? You begin to question God. If God will really, di ba? If God is really, if He is the provider, bakit kulang? Bakit ganito? If He really cares, bakit parang hindi ko naman nararamdaman? So, nandun na, hindi mo na nakikita. Kaya, mapupunta ka na sa puro tanong. At yung tanong ay naiinsulto ang Diyos. My friends, ito yung gusto-gusto ng Diyos, that the enemy will use fear to make us, hesitate. Tama ba ako? To keep you moving forward in your purpose. Yung buhay mo, dati sigla-sigla mo tuloy-tuloy ka lang But dumating ka sa punto, parang sabi ko nga kanina, parang ayaw mo nang bumangon. Kasi parang wala namang pupuntahan tong buhay. Di ba? That in the end, parang ayaw mo nang bumangon sa kama kasi isipin mo, wala namang nangyayari. Di ba? So, maybe, if that is the case, pwede kong sabihin then, you may be under spiritual attack. Sige, palapakan mo si Lord muna, no? Kasi meron pa akong gustong sabihin. May oras pa ba ako? So, most common signs of spiritual attack, ito, yung intense discouragement. Intense discouragement. Yung nadi-discourage ka na sa buhay. That pag tinignan mo ang buhay, parang punong-puno ng sobrang hindi ko alaman anong pwede mong sabihin. But gusto kong sabihin sa iyo sa hapong ito that life is filled with challenges. Meron talaga. And everyone faces difficulties. Hindi ka nag-isa. Kasama yan. That in the end, yan mo yun kung merong hamon, lalong kung naintindihan mo, lalong may meaning ang buhay. Friends, kapag hindi ka na lumalaban, hindi ka na pumapait, anong silbi ng buhay? Ano ba yun? Yung, parang gulay, whatsoever, hindi ko alam But there is a difference between normal struggles and spiritual attack. Yun yung sinasabi ko. That meron talaga yung umaabot ka na kung bakit ka nagkakaganyan, kailangan mo nang lumaban because you are under spiritual attack. When the enemy attacks, he will try to drain your spirit. So that in the end, mararamdaman mo na yung soul mo, yung spirit mo,
hindi na healthy, wala nang gana. Pag narinig ang Diyos, ayaw ng pag-usapan. Hindi ko alam you to feel weary. Nandun ka na sa ganung klase ng pakiramdam to make you want to give up. Sabi mo, ayaw ko na. Hindi na ako mag-church, hindi na ako magpe-fellowship. Ayaw ko na makipag-usap sa mga sino-sinong mga tao na nagbibigay ng spiritual things. You may start to think that your prayer are unheard. Para bang inisip mo, narinig ba ako ng Diyos? Mukhang hindi naman. That your effort are in vain. Yung, nagsiserve naman ako kay Lord, pero parang wala naman balik. Meron ka bang ganong pakiramdam? May sinasabi ang Bible dyan. But, sige po, the enemy wants you to feel hopeless. Na pagdating sa future mo, yung tomorrow mo, parang wala kang marireceive. Because a hopeless believer is an ineffective believer. Yun talagang gusto ng enemy. Na yung hopeless ka na, ano pag naman ang gamit mo? Kapag kausap mong iba, sabihin mo, ganyan na talagang buhay. Wala nang pag-asa, wala nang liwanag. Ganito na lang tayo. Magkontento na lang tayo po. Sa ganitong buhay, madilim, magulo. So, wala. So, hindi ka nagamit. Kung Kristiyano ka, ano pa? Wala ka nang silbi. Kasi puro negative ang madidinig sa'yo. It can convince you, that in the end, sabi mo, wala naman talagang Diyos eh. That in the end, that hindi ka na magbabago. Wala nang pagbabago. Hindi totoo. That your prayer are pointless. That your faith is not strong enough para marating mo pa yung mga bagay na in the end, asa ka pa sa Diyos. May mga ganun, Then He has succeeded in weakening you. So, tutuloy-tuloy ka na. Mawawala ka sa Panginoon. That is why the Bible warn us. Ito, pakinggan nyo to. So, ito yung sinasabi ko, hayaan natin, expose muna natin ng enemy. But at in the end, may sinasabi din ng Diyos dyan pagkatapos. Yung iniisip mo na parang wala tong result. Lahat ng ito is parang useless. No. May sinasabi ang Bible in Galatians chapter 6 verse 9. Sabi dito, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Friends, may sinasabi ang Bible dyan. Maybe sinasabi ng enemy, wala yan. Church ka, fellowship ka, serve ka. Wala yan. Papagod ka lang dyan. Walang result dyan. Yun yung kanyang kasinungalingan. Punta ka ng Sunday. Huwag ka nang pumunta ng Sunday dyan. Service, fellow. No. But may sinasabi naman ng Diyos kapag naintindihan mo to. Datin din sabi mo, liar. Kasi ito sabi, let us not be weary in doing good. Ayan mo, sige lang, tuloy ka lang. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Sayang naman, sabi ko kanina. Andiyan ka na eh. Andito ka na eh. That you are almost there. That sometimes, sabi ko nga kanina, halos kunin mo na eh. Iabot na sa iyo yung reward. Pero sa panahon na aabutin mo na lang, gumibap ka. Ito sabi, you will receive if you do not give up. Pero ito yung sad. At madami ako nakikitang ganung mga tao na they're almost there. Makukuha na nila yung reward or whatsoever. But nandoon sa panahon na aabutin na lang, doon pa nagdesisyon. That and then sasabihin, ayoko na. Teka muna, sayang naman. Ay, nilaban mo na, mahabang labanan. At eto, tatanggap ka na, sabi ng Bible. Hindi mawawalan ng kabuluhan dyan. Because at the proper time, you will reap a harvest if you do not give up. Friends, sinungaling ang demonyo. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Kasi, you may be that moment you are closest to your breakthrough.
paano mo naman nakita yung breakthrough? Andun na, pero sabi mo, ayoko na. Di na ako magsiserve. Ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Goodbye. Another powerful tactic the enemy uses is temptation. Sige, puntan natin to. Most common signs of spiritual attack, temptation. He knows your weakness. He knows what sins you struggle with. Inaral tayo ng enemy. What desire pull you away from God. Alam niya kung anong gagamitin niya upang bunutin ka dyan at alisin ka sa Diyos. And He will use those wickedness against you, against us. And He will make sin look attractive. That sometimes talagang maganda sa mata whatsoever. And no one that in the end sasabihin niya sa iyo, okay lang kasi wala naman nakakakita. Or pwede niyang sabihin sa iyo that in the end, sige, hingi ka lang sorry sa Diyos mo. Hindi ba? Mapagpatawad naman siya. So, may mga bagay na alam niya kung ano sasabihin niya sa iyo. So that in the end ay ma-deceive siya. This is how he deceived Eve, di ba? That in the garden, he did not force her to sin. Alam natin yun. Wala naman siyang ginawa talagang parang pamimwersa o pamimilit. He made sin look appealing. Di ba? Sabi ng Bible, yung bunga ng punong kahoy, maganda sa mata. So that, and then yun ang ginamit niya. And he made her question God's command. That in the end, ginamit niya kung ano sabi ng Diyos. Di ba? Sabi niya, ano sabi ng Diyos? Made her believe that disobedience would bring something good. Hindi, sabi niya, kapag kinain mo yan, malalaman mo ang tama at ang mali. Friends, the enemy uses the same strategy today. If you find yourself being towards sin in a way that seems strongest than usual or ano ba pwede? Yung nagtutuloy-tuloy ng pabigat, nagsimula sa maliit lang at nag-i-evolve. Pwede kong sabihin that maybe you are under attack. Hindi ko alam ano. Eto, sige, tuloy pa ako. May oras pa ba ako? Wala na, no? Hanggang oras ba? Last service ba to? Hindi, meron pang 6. Teka muna. Hindi ako pwede mag-overtime. Eto, sige, talon lang ako ng konti. Meron lang akong gusto pang sabihin. Escape ako sa isa kasi meron akong isa pang naisip dito. Eto, isa pang scheme ng enemy. Ito yung most common signs of a spiritual attack, isolation. Isolation. When you are under attack, you may feel the urge to withdraw from people. Ang dami ko na nakitang ganito. So that hindi, nasa na si ganito? Nasa na si ganyan? Pwede ba tawagan? Pwede bang kausapin? Pwede bang dalawin? Sasabihin siya, ayaw po magpadalaw. O, tignan, nasa ng cellphone? Nag-lock po ng cellphone. Hindi ko alam ano. So, sa anong ways, no? Anong paraan? But doon mo makikita na ina-isolate niya ng tao yung kanyang sarili. But eto, scheme to ng enemy. To stop going to church, to stop seeking fellowship with other believers. The enemy wants to separate you from the body of believers. Why? Because he knows that there is strength in unity. Alam niya na pag nagsasama-sama ang mga Kristiyano o ang mga anak ng Diyos, merong strength. At alam niya kapag nag-isa ka na lang, he knows that when you are surrounded by other believers, you will be encouraged. Alam ba yun? That in the end, you will be prayed for. Alam niya yun. At teka muna, ipapanalangin yan that you will be reminded of God's truth so that in the end, kaya talagang yun ang kanyang pwede sa pang gagawin.
i-isolate ka niya. Bubulungan ka niya at sasabihin, magtago ka na muna. But when you are alone, hirap, ano? When you try to fight the battle on your own, you become an easy target. Kayang-kaya ka na niyang isubsub. So friends, kala natin that sometimes yung sabihin mo, hindi, dito na muna ako, yan niyo ako. But they don't understand. Isa sa scheme ng enemy, i-isolate ka. Hindi ko alam, no? Sometimes ganito tayo, but kung dumating man tayo sa ganitong pag-iisip muli, magdadalawang isip tayo. Because if you find yourself avoiding church, avoiding prayer, hindi ko alam ano, avoiding the people who speak truth in your life, yung walang reservation. Sinasabi talaga sa iyo na, mali ka dyan. Mali ka dyan. Huwag, mapapahama ka dyan. Mali ka dyan. So, yun yung ayaw ng enemy na marinig ng mga tao na itong mga ina-isolate niya. It may be a sign that the enemy is working to isolate you. Sige, pwede mo bang palagpakan si Lord? So, meron pang isa. Wala na akong oras. Uwi na tayo. But, meron akong gustong sabihin, after this. Sige, marami pa naman yan. Pero hindi naman natin pwedeng isa-isahin yan kasi kulang siguro magdamag. Daming scheme mga enemy. At least, nakita natin yung kanyang scheme. These signs are not coincidence. Tulad ng sabi ko kanina, they are the strategies of the enemy. As what the Bible said in John chapter 10 verse 10, letter A, ano sabi dito? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Kita mo, ito talaga yung plan niya. Ang kaaway, si Satan, nagparito upang magnakaw, pumatay, at magwasak. But, ganda lang meron pong good news in that you do not have to be unaware of his scheme. I mean, this sermon ay maging reminder that in the end, maging babala tayo when you recognize the signs of spiritual attack, that in the end, you can fight back. Tayong balikan natin siya. You can stand firm, yun ang sabi ng Bible, knowing that God has given you everything you need to overcome it. Anong good news? Is that you do not have to be victims sa scheme ng enemy. Teka muna. But, merong isang dugtong ko lang maybe you are, anong sabi? Yung scheme ng enemy ay nakapaloob sa iyo, but siguro gusto kong sabihin sa hapong ito that you are not powerless. Segundo sa atin na pag-usapan, and you are not alone. You are not, or you do not have to live in fear or disappointment or discouragement. Spiritual attack are real, but tulad ng sabi ko kanina, so is the power of God. Ano sabi ng John chapter 10 verse 10, letter B? Letter A kanina Ito, letter B. Sabi niya, the thief comes, ano sabi? Upang magnakaw, pumatay, at magwasak. But letter B, sabi, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly.
sabi ni Jesus. So ito, no, laging may katapat. At that, in the end, si Jesus is more than kung ano ang pwedeng gawin ng enemy. God has already won. Brothers and sisters, this is not just a statement. It is the foundation of our faith that God has already won through Jesus. Sige, pwede mo palakpakan ng Panginoon. Give me 3 minutes from the beginning of the time para at least balikan lang natin. The enemy has been waging war against God's people. Sa simula pa lang, kita na natin, unang tao, hinarap niya kaagad. Dinisib niya. Naalin lang niya. For what? Trying to disrupt His plans. Yung plano ng Diyos. Trying to destroy what God has established. But, no matter how hard He tries, ang enemy, gusto ko lang ito tapusin sa ganitong usapan. Nakita natin trying talaga siya Trying talaga siya, hindi talaga siya nag-give up. Sabi ko nga, hindi talaga siya. Sobra siyang yung kanyang consistent siya sa kanyang ginagawa. Trying talaga. Hindi siya nag-give up. Sabi ko nga kanina, buti pa tong enemy hindi nag-give up. Talagang 24/7, inaral niya tayo, binantayan niya tayo, at pinagplanuhan niya tayo so that in the end ay upang talaga tayo ay malin lang niya. So, He's trying to destroy what God has established. Pero ulitin ko po, but no matter how hard He tries, no matter what scheme, sabi ko nga kanina, He devises. Friends, eto, nandiyan ba yan? The victory has already been secured. Para sa atin to Ang Bible nagsasabi that we are secured. The victory has already been secured. Paano mo nasabi, Pastor? The battle is not between two equal forces fighting for control. Hindi ito yung parang bansa sa bansa na naglalaban at pareho yung power. No. Iba itong usapan. The enemy has never been and will never, nandiyan ba yan? Never be on the same level as God. Yung Diyos na nakilala natin, itong enemy na sinasabi ng Bible, hindi siya match. Why? He is a created being. In fact, ang Diyos ang gumawa sa kanya. Teka muna, expose natin si Satan, Ito siya para siyang pumupormat. Kala mo, sino ka ba? Alam mo ba yun? Parang ang galing-galing niya But dito, naintindihan natin na hindi siya match sa Diyos. Hindi siya pwedeng i-compare. Hindi ito yung naglalaban na parehong may power. Hindi. Iba yun. Ibang usapan yun. Hindi ganun yung labanan ng Diyos at itong si Satan. Because he is a created being. Limited in power. So, teka muna, Satan, So, makikita natin na, teka muna. Alam mo ba yun? Sometimes nagyayabang siya sa harapan ng, lalo na sa mga anak ng Diyos. Pag hindi mo ito naintindihan, matatakot ka. Pero matapos mo malaman na, teka muna. Nilalang ka rin lang naman pala ng Diyos And nalaman ko that you are limited in power. While God is almighty, sinasabi ng Bible, eternal and sovereign ruler of all things. Teka muna, anong match mo sa Diyos ko? Friends, dito ako magtatapos kasi kanina, tinignan natin na parang nakakatakot tong si Satan. But that in the end, ay at least maintindihan natin na wala siyang pait. Sinungaling lang siya. That the outcome was decided before the battle ever began. Ano na yan? Husgahan na yan that he is the loser. Siya ay talunan. From the moment sin entered the world, sabi ng Bible, o enters the world, God had a plan for redemption. Teka muna, may gusto akong sabihin dito. At least, sige, ayan natin na itong sermon na ito ay lumalim pa tayo sa understanding,
At dito lalo na between yung labanan ng Diyos at itong enemy, para makita natin that in the end, ano tayo, kompidente tayo para sabihin, hindi siya match. Wala siyang magagawa sa Diyos na nakilala natin. Sige, palapakan mo si Lord. So, friends, the enemy, though he had won in the garden, totoo naman, na-deceive niya si Eve. At itong si Adam, when he deceived Adam and Eve, na ang akala niya, nasira ko ang plano ng Diyos. Dahil totoo naman, yung plano ng Diyos ay talagang ganda para sa mga tao. Pero he failed. Hindi siya nagtagumpay. God had already set a plan in motion. Merong inandaan Diyos upang tapatan yung ginawa niya. That He promised that one day, the offspring, di ba sabi ng Bible, of the woman would crush the head of the serpent. At ito naman totoong nangyari, in that the promise was fulfilled in Jesus Christ. Dumating si Christ sa mundong ito. When Jesus came into the world, He came as the fulfillment of everything God had spoken. Friends, sige, okay lang ako, nakita ko yung oras. Patapos na ako, that in the end, nagparito siya upang i-defeat yung sin, conquer the death, and reclaim what was lost. Yung mga nawala ng mga pribileyo dun sa mga tao ay naibalik uli. When Jesus died on the cross, it looked like the enemy had won. Kaya nga, sometimes pag inisip mo nga naman, yung mga tao hindi alam ang Bible, sabihin, bakit pumayag ang Diyos na mamatay ang Panginoon? Di ba Diyos siya? Oo. And then even the religious leaders mock Him. Sabi, patay na ang Panginoon ninyo. The crowd rejected Him. Sabi ko nga kanina, even yung kanyang mga disciples, nagsipag-aklasan nung malaman nila na patay na ang Panginoon. Kaya sabi ng Bible, nagbalikan sila sa kanilang mga dating gawa. Bumalik sa mga bahay, bumalik sa mga trabaho. Kasi nga, ang akala ay tapos na. Talo si Jesus. In that moment, Jesus took upon Himself the sin of the world. Namatay siya. Totoo yun. But after 3 days, sabi ng Bible, He is risen. Muli siyang nabuhay. Sige, palapakan mo si Lord. That in the end, every failures, every mistakes, every act of rebellion, hindi ko alam ano pang mga kasalanan na minana pa doon sa mga magulang, and He paid the price in full. Sige, palapakan mo si Lord. The enemy thought that He executed Jesus. Napatay namin si Jesus. Pero hindi nila naintindihan. But in reality, Jesus was crushing the power of sin. Jesus was crushing the power of sin and death. Yun ang hindi nila nakita. And then, in the third day, tulad ng sabi ko kanina, matapos nang mabuhay ang Panginoon, everything changed. Diba? Sabi ng Bible, the stone was rolled away and Jesus walked out of the grave victorious. Sige, palapakan mo si Lord, tapos na ako. Friends, dito natin nakita that even death could not hold Him. The grave could not keep Him. The enemy could not stop Him. When Jesus rose, He defeated not just physical o yung physical death, but spiritual death as well. Sige, palapakan mo sa Lord yung ating mga souls. Hindi na mapunta sa impyerno. So, kita natin na sobra yung ganda nitong sermon. Parang, buong picture mong nakita at ang prayer ko, 6:00 na, wala na akong oras. Sige na, okay na ako. Friends, sige na, pwede tayong tumayo. At overtime na pala ako eh. Pero gusto kong sabihin sa iyo, yung ginawa ni Jesus, ang sabi ng Bible, once and for all. Tapos na. Kaya nga, ang Bible, that in the end, Jesus did not say, one day, you might win. Para bang,
one day, parang asa ka na isang araw, mananalo ka. No, hindi po ganun. The devil is a liar. What Jesus said, bago siya namatay sa cross, ano sabi niya? It is finished. It is finished. Tapos na. Inilaban ko na, pinight ko na ang fight, at it is finished. Victory is yours. Hindi nyo naintindihan. Sige, palapakan nyo sa Lord. Halika na, Pastor Micah. Overtime na ako, ano? So, sige po, ayan natin sa hapong ito. Ano ang nagpaalala sa atin that, maybe we are under attack, but the devil is a liar. Wala siyang ngipin para sirain tayo. O wala siyang magagawa. Although yung kanyang mission ay to come, to steal, to kill, and to destroy us. Pero naintindihan natin ang sabi ng Bible. Sabi ni Jesus, nagparito ako upang bigyan kayo ng buhay at isang buhay na kasiyasiya. Sige, palapakan mo sa Lord. So, salamat sa Diyos. So, sige, wala na tayong oras. Kayo mga nakikinig sa amin online, nawa ay naging blessing sa inyo itong sermon in our church. This is our 4 p.m. service. So, sige po, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, sige, pwede patas mo yung kamay mo at hayaan mo na sa mga sandaling ito, hindi ko alam ano yung mga dinadaanan mo as gesture ng surrendering. Lord, nakikita mo yung kamay ng iyong mga anak. That God, ito yung sinasabi namin, Lord, habang tinataas namin yung aming mga kamay, sinusurrender namin yung aming buhay sa iyo. That God, we will trust in you, Lord. God, magtitiwala kami sa iyo. Lord, matapos naming malaman na ang karamihan ay pawang kasinungalingan, yung mga bagay na dinaanan namin. But this time, Father, Lord, sige Lord, hayaan mo, Diyos, na magpapatuloy kami sa iyo, God. At hayaan mo, Panginoon, help us. And Lord, give us the strength, Lord, to fight this battle, Panginoon. That alam namin that we will not fight for victory, but we will fight from victory, Father, because natapos mo na, Panginoon, yung laban 2,000 years ago. At nag-declare ka, Panginoon, ng victory, Panginoon, para sa amin. Maraming po salamat, Ama. Father, sige Lord, bless your people, God. Salamat sa mga salita mo na mga nadinig namin ngayon. Dalangin ko, Diyos, nawa ay naging blessing sa amin, Lord. At ayan mong magamit namin to, Panginoon. God, pagkatapos nito, Panginoon. Salamat po, Ama. Father, we give you praise, O God, and we give you glory. In Jesus' name we pray, and everybody say amen. Sige, palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord.